Dear Kuya Rex, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kabanata ng aking buhay na puno ng lungkot, pag-asa at isang uri ng pagmamahal na hindi ko malilimutan. Gamit ko na lang ang pangalang Livio para sa kwentong ito. Taong 2019 nang ang aking mga paa ay unang humakbang sa lupain ng Qatar bilang isang bagong overseas Filipino worker. Ang una kong nadama ay hindi ang init ng disyerto, kundi ang malamig na pangamba at kaba sa aking dibdib. Ito ang unang pagkakataon na ako'y lubusang lalayo sa aking pamilya sa Pilipinas. Sa unang mga araw, inisip ko, kakayanin ko to. Madali lang to. Ang pagtatrabaho bilang isang cashier at salesman ay parang robot. Ang mga ngiti ko sa mga customer ay isang maskara na itinatago ang nangangalit na bagyo sa aking puso. May mga gabi, lalo na pagkatapos ng isang mahaba at pagod na araw, na kinakain ako ng sobrang lungkot at pangungulila. Ang bawat larawan ng pamilya sa aking phone, bawat tunog ng kanilang mga boses sa video call ay parang suntok sa aking sikmura. Nagpapaalala kung gaano ako kalungkot. Ang kalungkutan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa akin araw-araw. Wala akong matatawag na tunay na kaibigan. Hanggang sa isang ordinaryong gabi, sa pag-scroll ko sa aking social media app, nakilala ko si Jasper. Isang Algerian national na nagtatrabaho bilang isang curator sa isang museo sa lungsod. Sa kanyang mga larawan, nakikita ko ang isang lalaking kayumanggi, matangkad at may mapuputing ngipin kapag ito'y nakangiti. May katalinuhan at katahimikan sa kanyang mga mata. Sa kabilang dulo naman, ako, isang overseas Filipino worker na naghahanap lang ng makakausap. Unti-unti, naging bahagi na ng aking gabi ang aming mga pag-uusap. Ilang buwan na kaming magkausap, magkukwentuhan tungkol sa aming mga araw, sa aming mga kultura at sa aming mga pangarap. Siya ang naging unang tao na nakilala ang tunay na ako sa Qatar. Ngunit sa kabila ng pagiging magka-close namin sa online, takot na takot pa rin akong makipagkita sa kanya. May agam-agam sa isip ko. Paano kung iba siya sa personal? Paano kung mag-iba ang tingin niya sa akin? Lalo na't ibang lahi siya. May pakiramdam ako ng pag-aalinlangan. Pero halos gabi-gabi kaming magkausap at sa bawat tawanan at bawat pagpapalakas ng loob na ibinigay niya, unti-unting nawawala ang mabigat na kumot ng aking kalungkutan. Hanggang isang araw, naipon ko ang lahat ng lakas ng loob at nagpasya akong makipagkita. Ang laking gulat ko nang malaman naming magkalapit lang pala kami at nakatira sa iisang lugar. Parang tadhana na aming unang pagkikita ay naging simple at hindi planado. Nagkita kami sa isang parke malapit sa aming mga tirahan. Sa una, puro kaba ang nanaig sa akin at hindi ko maikakaila. Iba ang kanyang itsura sa personal. Mas matangkad, mas may presensya at may kalmang karismang wala sa mga larawan.
Naglakad-lakad kami habang kumakain ng ice cream at parang walang oras na lumipas. Ang aming usapan ay dumaloy ng natural na para bang kami ay mga matagal nang magkakilala. At doon, sa ilalim ng banayad na ilaw ng hapon, niyakap niya ako ng mahigpit. I'm really glad I finally meet you, Livio. At sa yakap na yun, parang lahat ng pagamba ko'y nawala. Doon din niya sinimulang ikwento sa akin na may girlfriend siya sa Algeria at marami rin siyang mga kaibigang Pilipino. Ipapakilala kita sa kanila para mas marami kang makasama, sabi niya. Sa mga sandaling yun, ramdam na ramdam ko ang kanyang pagiging tapat. Natapos ang gabing yon na puno ng ngiti at kumpiyansa. Sa wakas, nagkaroon ako ng tunay na kaibigan sa Qatar. Nangako kaming magkita muli at nakatakda kaming magkita sa apartment na kanyang tinutuluyan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, dumating ang pandemya. Biglang nag-lockdown ang buong bansa at ang aming plano ay naudlot. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang yun, ako ay isa sa mga nagpositibo sa COVID-19. Walang ibang makapagsalita ng Tagalog sa paligid ko. Takot na takot ako. Nandun ang pangamba, hindi lang para sa aking kalusugan, kundi sa kung ano ang mangyayari sa akin sa isang malayong bansa. Ngunit sa mga panahong yun, si Jasper ang aking naging sandigan. Araw-araw niya akong kinakausap sa video call. Pinapalakas niya ang aking loob. Lalaban tayo, Livio. Magiging maayos din ang lahat. Palagi niyang paalala. Halos 1 buwan at kalahati akong naka-quarantine sa isang facility at siya ang tanging koneksyon ko sa labas. Nang ako'y lumabas, siya ang una at tanging taong nais kong makita. Nagkita kami sa kanyang apartment. Pagkakita ko sa kanya, parang bumuhos ang lahat ng emosyon na pinigilan ko sa loob ng mahigit 1 buwan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napayakap ako sa kanya ng napakahigpit. At doon sa mga bisig niya, ako'y humagulgol. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Isang malakas at matatag na pananggalang sa lahat ng aking pangamba. Nadaig ako ng damdamin. Sa isang saglit na hindi ko na napigilan, hinawakan ko ang kanyang mukha. At dahan-dahan, hinalikan sa mga labi. Nagpaubaya lang siya. Hindi niya ako tinulak. At mula sa isang malalim, emosyonal na halikan, ito ay unti-unti nang nag-iba. Ang yakap ay naging mas mahigpit at ang halikan ay naging mas madamdamin. Sa isang kisap mata, wala na kami. At doon, nabigla ako ng tuluyan nang makita ko ang kanyang katawan. Hindi ko maikakaila, Kuya Rex.
Noon lang ako nakakita ng isang lalaking may ganong kalaki at kahusay na katawan. Ang kanyang mga balikat ay malapad, ang kanyang dibdib ay makapal, at ang kanyang mga bisig ay may mga lipid na nagpapakita ng lakas. At ang kanyang alaga, tulad ng inyong termino, ay totoong kahanga-hanga. Malaki, matipuno, at isang simbolo ng kanyang pagkalalaki. Ang aming mga katawan ay nagtulungan, naghahanap ng kasiyahan at koneksyon sa gitna ng kaguluhan ng mundo sa labas. Ang bawat haplos ay parang gamot sa aking kalungkutan at pangamba. At sa gabing yun, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Dumating ang mga susunod na araw at linggo, at halos magkasama na kami buong araw at gabi. Malaya akong nakahawak, nakayakap at nakasandal sa kanyang buong katawan. Ang kanyang presensya ay naging isang komportabling unan sa gabi. At ang kanyang alaga na minsay naging sanhi ng aking pagkamangha ay naging isang pamilyar at minamahal na bahagi ng kanyang pagiging buo. Sa bawat sandali naming magkasama, ramdam ko ang isang uri ng pagmamahal at pagmamalasakit na hindi ko maipaliwanag. Ngunit Kuya Rex, alam ko sa aking puso na ako'y nahuhulog na. Nahuhulog sa isang lalaking may sariling buhay at pangako sa malayong lugar. At kahit naramdam ko minsan na may pagmamahal din siya sa akin, naging maliwanag sa amin. Pareho na ang aming relasyon ay nanatili sa hangganan ng pagkakaibigan. Kahit gustuhin man namin, alam naming hindi ito maaaring maging permanente. Ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Isang magandang kabanata sa gitna ng isang pandaigdigang kaguluhan. Natapos ang aming natatanging ugnayan nang magdesisyon akong bumalik sa Pilipinas, at siya naman ay umuwi na sa Algeria. Ang aming pagpapahatid sa airport ay puno ng mga yakap at mga luha. Ngunit walang pangako. Ito ang katapusan ng isang magandang panahon. Hanggang ngayon paminsan-minsan, may komunikasyon pa rin kami. Nagpapadala siya ng mga larawan ng kanyang buhay sa Algeria, at ako naman ay nagkukwento tungkol sa aking bagong simula sa Pilipinas. Inaalala namin ang masasayang panahon na aming pinagsamahan, at lubos ako nagpapasalamat sa kanya. Dahil sa kanya, nakatagal ako ng mahigit na 4 na taon sa Qatar. Ang aking karanasan doon, sa kabila ng mga hirap at pangamba, ay naging makulay, masaya at puno ng kahulugan. Hanggang dito na lamang po, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa aking mahabang kwento ng buhay at pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Livio. Alam mo ba, munti ka na
Sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan, nabigo. Mukhang delikado na naman ako, o bakit ba kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba, pag nakatingin sa iyong mata ang mundo ay kalma. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali, ikaw lang ang katabi. Hanggang sa ang buhok ay pumuti, di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong. Dahil ikaw ang katiyakan ko, hinding-hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na ang kasayaw. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw. Di akalaing mararamdaman ko muli ang yakap ng panahon, habang kumakalabit ang init at sininag ng araw sa lilim ng ulaw. Mukhang di naman delikado, kasi parang umingiti na naman ako. Kaya ngayon di na ako mangangamba, kahit anong sabihin nila. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali, ikaw lang ang katabi. Hanggang sa ang buhok ay pumuti, di na maghahanap puno, di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong. Dahil ikaw ang katiyakan ko, hinding-hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na ang kasayaw. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali, ikaw lang ang katabi. Hanggang sa ang buhok ay pumuti, hindi na maghahanap gulo, di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong. Dahil ikaw ang katiyakan ko. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali, ikaw ang katabi. Hanggang sa ang buhok ay pumuti, ikaw na maghahanap gulo, di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong. Dahil ikaw ang katiyakan ko, hinding-hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na ang kasayaw. Ikaw na ang kasayaw. Kung mayroon mang kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali, ikaw ang katabi. Hanggang sa ang buhok ay pumuti, ikaw na maghahanap gulo, di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong. Dahil ikaw ang katiyakan ko, hinding-hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na ang kasayaw. Ikaw na ang kasayaw. Kung mayroon mang kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw.